Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This presentation is geared to showcase the hardship, sacrifices of the training committee. This is not to malign any individual, private, organizations, but to share one's experience during the seminar. Documented ba? Jote lang. Sir, Mark. Jote daw. Jote. Ayaw naman dito. No, minors. Let's start. Good morning, everyone. My name is Geraldine Ruanes, and I am the admin assistant of Mr. Leo Bukog. And also, I am your first host today. And let's welcome you all. It's my pleasure to welcome you all here. And I hope that you will learn a lot from this day. So, let's welcome also to our guests, not only here but outside also in Cebu. Welcome, and also to our General Arvalo, VP Security, and also Attorney Tumani, Legal Head Department, and also Dr. Sir, and Sir Victor, the Visayas Area Manager, Dr. Sir, and Pleasant Day, and also to our Admin and Governance Manager, Sir Leo Bukog. Also, before we will start, I would ask to everybody to stand for a prayer. Approve would you presentation, followed by the Let's raise our eyes, down our heads, feel the presence of the Lord. Heavenly Father, in the faithful voices of your children, ask for your ways, as we gather today for mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Please be seated. So, proceeding the program, we are delighted to welcome General Arvalo, VP Security, for his welcome message. So, maraming salamat. Ako na yung Bisayo. Tanay kita ini. Anyway, importante na rin sa atong gathering today is that we can learn at
una na to, ang atong tuyuan diri, na magamit na to sa atong trabaho. So with that, before I would like to start on the message, I'd like to introduce to our guest of honor for this opportunity, no other than our Chief Legal Head Department, Attorney Vince Romanisel. And of course, our guest instructor for today, Attorney Conrado Boris. Then of course, our regional security manager, Mr. Victor Pira, Mayor Manager Security, Mayor Governance, Mr. Upo, and of course, sa inyong lahat natin this. Welcome to this very important day for learning. So to start with, the background of this is that the head department, labor relations, so human resource department, and labor relations, and of course the legal, would like to facilitate the efficiency and handling of admin cases, violators, employees, violate policies, or criminal nature. So this is the option, and the human resource department head labor relations suggested that our partner, you, the chief security supervisor, the chief security officer of this facility, can have a very good investigation report for analysis. So that is why the admin department planned to make a one-day meeting of our after our meeting. And to give you the, no, I cannot think of other instructor that will give a very detailed investigation and type of writing technique is Attorney Conrado Boris. Why? To give you a background, he started as enlisted man of the Philippine Air Force based in Mactan. Then he resigned and applied for security officer in Parkmore for how many years? 7 years. And while being a security officer, he studied law. He is from Jinsan. Imagine Jinsan, right? Then after such time, nakapasa siya. So, the security department, at isang legal advisor sa Parkmore na nangyari. Then lahat ng problema sa mayari ng Parkmore, related niya in terms of legal and security matters. So with that, he is also the chief or president of the War Security Association of the Philippines, Legion 7. So siya yung president. So lahat ng retail and mall establishment in Cebu, Legion 7, and then naman niya so that they have a community of executing our security plans and programs. So without much ado, again, welcome, and I hope that this everyone of you will learn something. And of course, the other thing is, this is a review, but dagdag kalaman ito sa ating lahat. Thank you, and welcome once again. Thank you, General, for that wonderful message. Let's move on to the next. Sir Victor Corbera, Visayas Area Manager, for his operational message. Let's round of applause, please. Major General Alan Arrohalo, our Special Advisor Security, Tony Vince Amani, Chief Legal Department, Tony Bonis, our Speaker, Chief Buto, and the rest of the Chief Security Officers and Supervisors present in Manila. This program was created for the purpose of handling the operational problem that we usually encounter in our day-to-day operations. So report writing is one of the big challenges as our security officers.
because communication has a pivotal role from the operation up to the top management. Now, as a security officer, it is very important that while submitting the report, it must be detailed and must address the proper problem that need to be given a solution. Now, based on my operational experience, so we encounter a lot of problems, especially in handling administrative business, because of the what we call lack of substance, and then there is a technical error when it comes to the report writing. Now, this is the very purpose why we undergo this kind of training. So hopefully, through the 1 week activity, it will add up in our technical expertise. So that's all I have at this time. Mr. Pugara, the next let's move on to Sir Dio Gogo for his introduction to the world. Thank you. Good morning, everyone. It is my honor and privilege to properly introduce our guest to honor speaker this morning. He is a Filipino, 55 years old, a year, and a certified public accountant. He is the corporate secretary and chief legal counsel of Metro Data Stores Group, Incorporated. If the need arises, he gives his legal advice to corporate security or proper handling of administrative cases, as well as for proper prosecution of criminal cases in court, which we filed. He earned his Bachelor of Laws 1984 and Bachelor of Science in Accountancy, magna cum laude, in 1988, both from University of San Carlos. He is presently Group General Counsel of Exali Development Corporation and Metro Gaisano Group of Companies. Prior to joining Metro Gaisano Group of Companies, he has worked with CC Salazar Hernandez and Gatmaitan Law Offices 1997 to 2003, and with CC Corres Pilayo and Company CPAs 1996 to 1998. He is currently Director of Pacific Mall Corporation from 2010 and Corporate Secretary of HTLAN Incorporated from 2014 and Vice President for External Affairs of Exal Foundation Incorporated since February 2021. He is a member of the Board Director and Corporate Secretary of Filipino Fund Inc. since 2014. On his personal life, he is married to Leonor Rizada, a certified public accountant and former Chief Finance Officer of Cebu Holdings Incorporated. He has 2 daughters, and his eldest daughter is a SPA lawyer and is now at Acral office. The second daughter passed the recently conducted CPE board exam. Without much ado, please let me welcome Attorney Vince Tumani. Morning, taas-taas mo ito na introduction. Actually, bago ako trabaho niya, ako ini-accept na invitation, no? Because, as you know, I'm not only handling Metro Retail Stores Group Inc., no? I'm handling all the business units under the big side of the Metro Gaisano Group of companies, no? So, I think management handling a business unit, TAP is just one of them, no? So, kanatanan, that's being handled by me, no? And by my lawyers. And not only that, as sa mga personal, may mga personal dealings, no? Transactions, businesses, mga principals, no? So, we are also handling that. So, dako-dako ato po friends, no? But, you know, security is very close to my heart, so in spite of a very late invitation, ako hindi accept. So, here I am. It's inspirational message. Actually, nowadays, no, it's difficult to inspire people. Generally, no, ano man. In the Philippines, di ba? Kita, na-experience na ko, rising
food prices. Diba? Ang bukas din, may ubos ba ang bukas? Mahal. Diba? And not only that, diba? Ang pamasahe karon, I think kahapon, effective yesterday, plus piso na, diba? Ang gasolina, sige man usos karon, of course, na reduction, but it's a far cry from previous mga 11 to incidents, puro saka-saka na niubos. At layo pa tayo na, and it will get worse. Ano man? Anong pagkira karoon dito sa kuwan? Israel. Diba? Umpahan ng Israel sa Hamas. And of course, ongoing man ng Ukraine, Russia war. Diba? So, ang atong inflation, sige kasaka, it's now, I think it's back to 6%, no? Kunya, ang atong utang sa Pilipinas karon 14 trillion. Hindi na mag-mention, in 2016, ang atong utang was only around 6 trillion. Yeah, previous to that, kita na 4 trillion. 2016 to 2022, double na yung 12 trillion. So, 1 trillion kada tuwid ang atong utang. Yung karon, 2022 pa lang to 2024, 1 trillion na po kada tuwid. Na sa 14 trillion. Imagine that. No? Kunya, in spite of that, sa mga itong mga government officials, officers, nayo pagyapon o confidential and intelligence matters. So, ito na subject to it. Diba? So, anyway, ang picture na to is grim, no? And personally, kita, pagpata na to, paggawas na to sa atong balay ito na, traffic. Diba? Pag-ulit na to, heavy traffic. Uwan na kadali sa kauras. So, sa momento to, traffic. So, generally, karon, no? Ang atong sitwasyon is not very good. No? It's actually a struggle, no? Like living, making a living is not easy. But we have to think about positive thoughts and positive side. Diba? Kaya otherwise, saan tayo? Ha? Mag-spirit ka, diba? Mag-salta. Diba? Dekat ako na also, kung sa may mga positives, pwede na ito una-una, i-apply na ito. Hindi for one, no? I think we should be happy na ang COVID-19, no? Pandemic has been completely eradicated after the discovery of vaccines, herd immunity, life is now back to normal. So, kamay naman ito mag-mask, ako mag-mask ko. But it helps, no? So that's one, no? Positive. Kung sa may ako muna ng ikaduha, yan ikabawin mo ang tanan. The basketball goal that Gilas Pilipinas, diba? Diba? Obtained in China. Kaya that's a very inspirational event. Diba? After, 61, 62 years? 61 years. Oh, imagine that. Ayan, matang goal to balik. Niya, ang katong win over China in court of, they said it's a miracle. It happens only in the movies, but we did it. No? So, sa may akong takeaways ang Gilas Pilipinas ng inspiring story. No? Ayan po. Really mind. Number one is, I think we should practice gratitude. They say gratitude is the best attitude. So, can we see Newsom o si Alas? They were not part of the original Unit 12. As a matter of fact, si Newsom, huwag ka siya masuot sa kat, nakat ka siya sa katong iba. Diba? Gravity practice, huwag siya masuot. Si Pico na coach,
mayroon ako, hindi ko si Chokris, mayroon ko siya. Kasi, bisag bronze, bakit siguro na? So, nagporma na team si Lincoln, wala na si New Sans, kaya siya last. Ito na dito, original. Kaya si Abuiba, o si Terence Romeo. Kaya I think si Abuiba, ako na nagkuhan kay defensive, specialist, mo na yung guard with me, ito si Toronto, all is person. But, wag man sila mo, appeal ang top for 35, nag-submit ka na ito. So, i-disqualify na sila. So, balik sa team sa itong original na nasa list. Pero mauna si New Sam, si Kevin Las. So, kung sila, thank you for the opportunity to be part of the last. So, kita ato kung nag-practice ato pinagpuli. Pag mata na ito sa buka, we should be thankful for all the blessings. Start with, thank you, nag-token. We were able to sleep well. We have a roof over our head, food on the table, good health, family, di ba? Then, natay, ako. Yeah, let's count our blessings. Na may increase, di ba? 30, itong sa minimum wage. Gamay, right, it's only 7%, but at least, no? Yeah, with all those blessings, no? Let's bear in mind, now we are better off compared to 80% of the population of the world. 80%. Di ba, gira sa Ukraine o Russia, Israel, famine dito, Somalia, Sudan, Civil War, sa to. Di ba, kung karoon, kalimutan. So, let us count our blessings. Diba? That no man, let us pray that we will have a very good and productive day. Diba? So, number 2, takeaway na to is moment siya. Commitment to excellence. Kung trabaho ka, no? Let us always do our best. They call it. Always put our best foot forward. Go the extra mile. No? And make a difference. Hindi ka, sorry no, so, mga government offices. There's now a term called quiet quitting. I don't know, familiar naman. Kanala magduwag na sa muli, 3 to 5. No? Just go with the flow. But kita, no? Let us always strive to do our best to deliver the results that are expected from us. Para na sa kumpanya, then it will go down to our benefit. So, in your case, himo mo incident report, taro ko na ito. Diba? Kung mag-inatay investigate, taro mo na ito. Investigate. Diba? I-apply na ito itong theories that we learned in school. Diba? Kaya tarong mo binato sa nato. Oh. Right? Maunigli mo ni New Sam Nalas. Si New Sam na lang. Diba? Ang niyang role was to guard the best player sa Jordan. Si Ronde Hollis Jefferson, who is taller, faster, more experienced, former ex-NBA player. Diba? Top scorer. But he was able to limit his production. He was able to put the caps on what? Hollis Jefferson. Diba? Nakatanaw mo? And not only that, siya mismo, si Newsom scored 14 points. 5 rebounds, I think, assist na. Because he put his mind and heart. All out good. Mauna si Brownlee. Never say die, di ba? Third quarter, 20 points ang labaw sa China. For insurmountable na ba?
But what did Brownlee do? What did siya diba? So what happened? He scored 5 goals in the fourth quarter. And that final 3 points siya, di ba? It was very very 3 points siya. But he made it sumuna na. We won over China. So, that's number 2, no? Commitment to excellence. And lastly, kanya is loyalty. Kanya silang, ako na lang rin, si Carlo, tukupan ng mga players sa Gilas, they have lucrative contracts with their PBA teams. So by playing in that Asian Games, they risk. But because of their loyalty to country, loyalty to the flag, diba? Loyalty to the team, to the coach, diba? Ilang i-risk ang ilang personal kanang ilang being, no? As kanang mga commercial players naman sila, bayaran naman sila. Ako na loyalty, no? Yan ko sa ako. Loyalty means all-out commitment and support. So, mura niya sila o kanaan ba marriage. Nagkanatuloy nga sa nila. So, marriage, sa puntahan. Ha? Marriage vows. Magsugod ka o, for better or for worse? For richer or for poorer? In sickness or in health? And in health? That was honor. That was an honor siya. So, with that, I hope, I was able to give you something to ponder on. And for you to apply in your own individual lives. So, siguro na. So, I hope after this 10 session, no, you will learn a lot from our speaker here, and ako i-apply. Sa ato. Okay? So, di na kung mag-entertain ko ka ng may questions, eh, kumanan na na inspirational message. Sige, thank you very much. Kung ako lang insultin, kani, quote sa loyal kani, loyalty, hatag niya sa mga buwan, ito maminahon sa kani, mga military reservists a long time ago, kani, about loyalty, ang nag-10 aning si Albert Labard, no? Whose words of loyalty are dropped into the heads of military trainees to make it second nature. And I'm only saying, getting about passage about loyalty. If you work for a man, in heaven's name, work for him. Diba? Speak well of him. Stand by him. And stand by the institution that he represents. An ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must vilify, condemn, and eternally find fault, resign your yourself. And when you are outside, down to your heart's content. But as long as you are part of the institution, do not condemn. If you do that, you are loosening the tendrils holding you to the institution. And at the first high wind that comes along, you will be uprooted and blown away. And will probably never know the reason why. So, mga shepherds of this time. Okay? So, thank you again, and good morning. Okay?
Alright, thank you, attorney, for that wonderful message. Picture dito, Mark. Sales office, I was designated as special investigation and counterintelligence specialist. Civil skill ko sa military kasi, yun ang promoted. Kasi active, kasi may active na sundalo. Dati, naging active. Kung sa'yo lang mo nawala ka servisyo? Private. Tama. Sa makarelate din siya. Ano sa may mga skills during the time? Driving ka. Nasa truck driving. Ako kasi na-assign ako sa WIGO, Wing Inspector General's Office. So I was designated as Special Investigation Specialist. Kagaya sa driving, so mag-start ka as apprentice. Ako nag-start ko as apprentice and then nag-undergo ko 6 months training. After 6 months training, exam ko. Pumasa ako din, I was awarded as apprentice Special Investigation. And then, na may timing grade, pinakakatuwing sa servisyo. 1 and a half lang, so umuho lang. So na may timing grade, after 2 years nimo, pwede ka mag-apply as 5th scale Special Investigation Specialist. So nakakay training 14 months. And then after sa training nimo, OGT, exam ka, pag pumasa ka, then you will be awarded as 5th scale Special Investigation Specialist. And then, after 3 years in service, so tayo ang training mo. And then, pwede ka mag-apply as another supervision level for 7th skill. Yun yung last. Yung 7th skill, magamit mo yun sa promotion because you will not be promoted to the next higher rank except sa PFC, kahit automatic, di ba? 1 year after automatic promoted ka. Pero pag corporal, ang time in grade is dapat 2 years. And then aside from PROMEX, dapat nakaka-skills. PROMEX is promotional exam. So duha ka exam ng mga applicant. So PROMEX, sa lahat ng branch of service, kailangan na i-PROMEX ka. And then nakaka-skill, pasado ka. So pag civil skill ka, to master certificate, pwede ka mapuha. So, hindi aside ka sa kanakayon eh, automatic yung ibig asas dili. So naana sa mga lecturers mo na. So during that time when I was transferred to Directorate of Intelligence, so I was also designated as intelligence specialist. 5th skill lang ako. Kasi umalis na ako sa service. Pwede mo naman kasi pagsabayin yung mga skills yung pasakaya mo lang. So hanggang 5th skill lang ako sa intelligence. Medyo matubok ang intel work. Kaya ako umalis. Kung hindi ako umalis, maraming katena. And then, kung umalis ako sa servisyo, nagtrabaho ako sa security agency hanggang napunta ako sa Part 4. So I was hired as security manager for 7 years. And then, umalis ako sa servisyo, napunta naman ako sa Philippines. I was hired as regional security manager for retail and commercial lang. So, isa na kailangan po, si Paul is real estate po si Paul. Pero ako yung pumalit ni Paul lang. Si Paul, originally, na-hire siya sa retail and then napunta siya sa real estate. Ako yung pumalit sa kanya. But usually, umalis na din ako sa PhilMPS. Nag-security consultant ako under Central Professional Services. So, kung nagturo na rin ako sa Metro dati, yung mga shared forces sa mga security personnel, di ba, brother? Lagi ko siya makikita. And then, nakakuha naman sa kliyente, nakailan sa buong as security consultant, nagkulang pa mga bibunta, pero nakakuha sa buong kliyente. And then, currently, I am the chapter president of ISMA, or Mall Security Management Association of the Philippines. Isa yung sa ISMA po eh. Si Kuya Pres pa. Si Kuya Pres. Of course, si Pres guys, si Sir Corbera, isa siya sa ang board of director sa ISMA. So, wala bang kami dyan? Ako po lang sa ito, pero officers na po siya. And then si General Arado is one of our advisors. And then, actually, kung pumasa
pumasok ako sa serbisyo, naka 3 years na ako sa law, na-type sa Mindanao State University. Kaso lang, huminto ako kasi gusto kong makakita ng, this is real story. Isa may taga-provincia rin, Jane San Lugo. Gusto ko makakita ko Manila. Di ba? Tinawa dire. Gusto ko makakita ko Manila. Siya nung Manila kay, giniingan niya na ako nga, ang training lagi daw sa kuwan dito sa Manila. Batangas man niya, probinsya lagi ako. Probinsya naman gapon. So that was the story. Para ko, mag-third year ako sa law. Yan ang yung tao gusto ko pumunta ng Manila ay hindi mo pumunta ng mga news sa una. So, kaso eventually I realized na yun ay ako passion ang nasa military service. So, huminto lang din. So, yun. And then, nung nalipat ako sa Park Mall, so nakadecide ko na, ituloy ko na lang siguro yung pag-tulong. So, nag-masters pa ako, and then, nag-law ako. So, thanks God naman, nakatapos naman. Yung mga classmates ko na ayaw magpakopya, hanggang ngayon, hindi pa abogado. Ako manopya lang nila, abogado na. ang life yun, kailangan yun ang life, di ba? Hindi ba sila pakopya? Hindi sila kung share sa ilahang answer. Diba sila, basta na abogado. Ako na. Again, our discussion, our topic for today is investigation, understanding the art and science behind effective inquiry. So, yun yung, ang ganda ng subtitle natin, di ba? So, I made some revisions sa ako ang presentation because actually, ang investigation na alun sa kuha is military state. And then, last Sunday ata, si General nag-text na ako nga, i-adjust siya into a corporate savings. Nag-ibig ko kung saan ako pa-adjust into a corporate savings. So, ang libuhan na lang ako, unraveling the mystery mo tato ka, unraveling yung subtitle ko. Pero corporate saving na, so binago ko, understanding the art and science behind effective inquiry. Pag sinabing investigation, ano ba ang unang papasok sa isip? Ikaw, brother, pag sinabi ka, investigation. Ang sabi, unang musulod sa inyong manahuna. But siya, it is a process of meticulous inquiry. Kung isa siyang technical, di ba? Pag investigation na, medyo technical na siya. Or pwede siya interpretation of information and data, di ba? Kaya investigation man. Diba? Investigation is a blend of art and science driven by human curiosity and the pursuit of truth. Anong ibig sabihin nun? Sabi nila, yung investigation daw is a combination of intuitive, creativity, discernment, judgment, and systematic approach. Yun yung ibig sabihin. Blend of art and science. So, it is an application of art and science. Because kung mag-investigar ka purely on science, then you will not arrive into a better conclusion. Vice versa. Kung mag-investigate ka rin more on creativity lang without using systematic approach, then it is very difficult to arrive into a right conclusion. Because investigation is an application of art and science. It is a combination. Dapat magkasama talaga sila. Regardless of your purpose, either you are motivated for justice, thirst for knowledge, or solving the complex problems, no? Investigation serve as your fundamental tools to uncover the uncertainty. Kagaya yung mga archaeologists, ano ba ginawa ng mga archaeologists? They are investigating. They are investigating because they are there for
knowledge, pagkagaya ng taong Peking. Pamilya mo sa taong Peking? Ikaw, madam, pamilya ka sa taong Peking? Pamilya ka ba sa taong Peking? Ilang taon ka na? Masalitan lang tayo. Homo habilis. Pamilya ka ng Homo habilis. Hindi? Homo sapiens. Isa may nakatungo ka ng mga wordings eh. Ganito. Science. Sa science, Homo sapiens, Homo habilis. Sa may Homo sapiens. Ganito rin, history kami. Sa may Homo sapiens. Taong gumagawa ng kasangkapan. Kinsa may nagagawa din. Ito ba naman sa tungkal? Kinsa may nag-graduate din between 90... Paubos lang. Kinsa may nag-graduate paubos 95. Paubos 95. 95, 94, 93, 92. Kinsa nag-graduate sa high school. High school. Kinsa may nag-graduate. Wala nag-graduate din eh. 95 paubos. Ha? Ano kasi nyo? Wala ni-graduate nato din eh. Si Pres kay 96 pa, ako po 96. Diba? Sa history ng taong Homo sapiens, taong gumagawa ng kasangkapan, taong nag-iisip, diba? Ang Homo habilis is taong gumagawa ng kasangkapan. Yun sa history natin, sinigang, kultura. Katandaan mo sa culture. Diba? Meron. Now, may mga archaeologists talagang mag-investigate if these creatures ni-exist ba yung siya. So what they are doing, investigate sila because we are thirst for knowledge. No? Because we wanted to know kung talagang nag-i-exist ba talaga itong tao. Taong Java, pamilyar mo sa taong Java? Diba? Sa ano natagpuan ng taong Java? Kung na itawag ng taong Java kaysa na-discover siya sa Java, Indonesia. Diba? Kamukot, absin mo sa history yun. Absin mo sa history. But again, that is investigation. No? It is an application of art and science. Dapat combination siya. Because absent sa usa, then dili yung kaka-arrive sa imong right conclusion. Because, again, investigation is an application for science and art, regardless of your purpose. No? Whether you are motivated by thirst for knowledge, solving the complex problem, or for justice. Look at the into justice. Halimbawa, patayan. Si Mr. X, binaril ni Mr. A, and then ito sa crime scene na ay armas nakuha dito. So, para may batang dito, kung siya nakulit ang kuhan, kaya nga may susi si Mr. A, para dito may pala na ito, tinukot yung Mr. A, ang armas, bawal ito, ipusin na ito, and then fingerprint na ito, di ba? Na, lock na dito ang fingerprint ni Mr. A, then most probably, 99%, nakulitan niya ang armas. Kung nakulitan niya ang armas, 99% to, most likely, siya, posible, di ba? So that is an application of science. Diba? Building an application of science. But you have to be creative. Kung magpataka ng tao ngunit, pataka lang ngunit, makuntaminate siya ng siya. Diba? So, now, what is the difference of how it differs investigation from inquiry? Ikaw ba yung kurente? Kung sa may kalainan sa investigation o inquiry. Anybody? Sabi nga nila, inquiry is a general term which refers to a process of seeking information, truth, or knowledge through questioning results. Diba? It's a general term siya. Through a process of it is either a casual, yung judiciary or parliamentary inquiry. It could also be more on general or casual, yung request for information. So, yun yung inquiry. Very slight lang siya. But if we talk about investigation, it is a systematic
approach, systematic detailed examination or inquiry to uncover facts, identify their causes, and provide clarity on a particular matter or incident. Investigation involves collecting, examining, and interpreting data or information to reach a conclusion or resolve a particular query or problem. Wala sa inquiry. Inquiry, pag nag-inquiry ka, you cannot interpret data. If just an inquiry, you cannot examine information, right? Request lang ka. So whatever the information maabot sa mga, simple na ka because it is only an inquiry. But if investigation, it involves examination, interpreting data to reach a conclusion. That is the difference between investigation and inquiry. Although sa atong adiri, magbaliktad-baliktad siya, okay lang na siya. Minsan, kami nga words ko, interchange siya, interchange siya. But now, at least, kahit pa naman ka, what is the difference between the two? Pag sinabing mag-investigate ka or mag-inquire ka, di ba? Pag sinabing mag-inquire ka, pwede ka magpadala ang data na. Pero pag sinabing mag-investigate ka, so medyo matuto siya. Because it requires an application of art and science, requires examining and collecting data or information for you to arrive a better conclusion. Agree? Uhaw mo siya ang mag-itsyon na sisira din natin. Patawa-tawa lang ka. Nga para pinuling nga mga ito ang discussion. And then, dapat participative ni. Kaya isunod sa kayo o mag-yes-yes lang mo. Dapat mag-participate sa ito. That is the gist of our discussion about investigation. Because later on, we will have a practical exercises. So, mahuman kayo ka ng lecture, you have to prove yourself to 5. Siguro, counting ta para walay pili-pili. Pwede siguro mag-start to 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Four lang. One. So, kung kinsa itong inyong kung sa ito inyong number, pagsabot na po niya. Okay? Sabi nila, investigations are the backbone of informed decision making, justice, accountability, and progress in various domains. Bakit? Bakit ang investigations are backbone of informed decision making? Now, ang tanong, ano ang ibig sabihin ng informed decision making? Pangutana mo ha, kung natin pwede may balan. Informed decision making, isa pa nagkakaroon eh. Whatever the result of your investigation, that is the informed decision making. Magbuhat kita investigation, and then pagkuman atay conclusion. After sa conclusion, recommendation. Wala po pasabagan na informed decision making. Karang resulta sa imong investigation. Now, you cannot arrive an informed decision making without going into an investigation. Diba? Kailangan din ka mag-investigate para you arrive into a conclusion. You can make a recommendation because, again, investigation, that is an application of science and art. That is a systematic approach. That includes collecting, examining data and information. After that, after considering all the relevant aspect or data, and then you can now arrive into a clear conclusion. And from that point, you can also make a recommendation out of your investigation. Diba? So that is the informed decision making. Wala ang magpasagutan na. Again, investigations are the backbone for justice. Why? You are seeking justice. Paano ka makapangayo ng justice?
kung ikaw nagtumok-tumok lang ka, so you have to investigate, di ba? Para magawas ang katotohanan. So, ang investigation, yun ang naka-importante para you will not be swayed, you will not be at loss, and you are on the right track of seeking justice. Di ba? Accountability, same also, and progress in various units. Ano bang ibig sabihin ng progress in various units? Because of the investigation, lalawak yung fields, areas, or yung discipline because of the investigation. Ibig sabihin. Again, in essence, investigation serve as a critical tool for uncovering the truth, resolving disputes, maintaining order, and advancing knowledge. They are fundamental to the functioning of modern society, ensuring fairness, justice, and safety in various domains. Isipin nyo na lang kung ikaw ipasangitlan ka, o na diretso oras na o patay, isipin mo na lang, ikaw pasangitlan ka, diretso oras na pulong, asa ang justice. So, kung may dapat buhaton, to ensure nga ma-serve ang justice is to investigate, di ba? To conduct investigation. That is why backbone siya, considered siya as backbone for seeking truth of informed decision making. Diba? Types of investigation. Ano dami mga types of investigation? Depende sa nature. We have a criminal investigation. We have also a administrative investigation, fraud investigation, ano pa? Theft investigation or internal investigation. We have also a corporate investigation, cybersecurity investigation, di ba? Nadami. Counter-terrorism investigation. Ano pa? Missing person investigation and familiar naman ang cold case investigation. Nakadungog naman ang cold case investigation. Kanang cold case investigation, I do not know kung naamala diri sa Pilipinas. Pero sa other country, sila yung natawag na cold case investigator. Kanang mga cold case investigator, muna sila ang mudawag ito mga unsolved old cases. Muna itong mga wala pagkasang ma-uncover pa ma-resolve pa ang issue. So mudawag na sila. Muna yung natawag ko cold case investigator. Wala pa ko pa dito sa Pilipinas na kuwan. And then dito na ito di siya i-discuss one by one, no? Because the point there is, I am just showing to you na datahan kayo types of investigation. But we will pick up, no? We will pick up to discuss the point. Yan, criminal investigation. Conducted by law enforcement agencies to gather physical evidences, conduct interviews, analyze data to solve crimes. Yun naman talaga, di ba? Yun ang purpose. That is why we have criminal investigation. Example, murder. Pamilya ko mo sa kaso ni Juan, ni O.J. Simpson. Kasi nakadungog ni O.J. Simpson din. Kada si O.J. Simpson, sikat kaya siya na professional footballer sa American footballer na siya. Divorce na siya, ito siya ang asawa, and then pagka-1994 na napagalan ang ihang asawa, o ang bagong asawa sa ihang asawa, patay dito sa kundo. That was in 1994. Kanya, ang number one suspect, muna ni si O.J. Simpson, siyang magpuan. He attempted to escape using his own car driven by his friend. Kaso lang, medyo high-tech naman sa gawas. I-monitor na siya ang chopper. So, natakpan din siya dito sa ihang balay. And then dito siya balay, i-search ang ihang balay na discovery na na-encourage na naipo. And then, trial na yun. Trial. During trial, na-issue lagi po defense lawyer. Sabi nila, the evidence covered is mishandled. So, meaning to say, contaminated na.
And then the investigators were racist or biased daw na discrimination. So what will happen kung ang evidence na na-recover is contaminated na? Of course, you cannot arrive into the right result of your investigation. For example, ano mas, gigamit sa pagpatay o niya gusto kuhaan o fingerprinting. Unfortunately, na-mishandle sa mga investigator. Ilahaan mo rin sa contaminated na. So paano rin mo kuhaan ka ng fingerprinting? That is the only solution para ma-resolve ang kaso. Unfortunately, pataka-taka magunin, pati ang baril, inistingan pa sa investigator, kunwari expert, na-contaminate karoon ng fingerprinting, di ba? So, one ay issue sa during investigation na ang evidence daw ang na-recovered sa mga investigators contaminated na. And then second is, na-discrimination ang mga investigators. So, now, regardless kung unsa kanindot ang mga investigation, but the question is your competence. Diba? The competence of the investigator to investigate. So, nana siya bias. Nana issue ang iyang impartiality. So, bisa pa o sakto siya, the competence of the investigator is always in question. So, di kaya po maayo. Or, the credibility of the result of the investigation. Kung naan ay bias. So, as an investigator, dapat always ka na sa neutral. Wala kay biases. Diba? And that is the reason why nga ang investigation is systematic approach. Because we are trying to reduce the personal biases. Reduce lang, not completely eliminate, but only reduce. But this case, si Simpson, acquitted siya sa criminal case because ang katong gloves na na-recover na naayugo, di masakto sa iya. Yan ang po issue na contaminated na. So, na-acquit siya criminally. Pero eventually, na-charge siya of wrongful death. Kaling wrongful death mo sa ilaha is civil case na siya. So, dito sa civil case, so, criminally, wala nakita na naa siya criminal intent na pagpinay ang asawa. Pero, na ay most likely is basi disgrasya lang, wala ituyo. So, wrongful. Civil case lang, wrongful din. And he was ordered to pay $33 million. Wala. Corporate investigation. What is the difference between internal investigation and corporate investigation? What is the difference? Except sa spelling. What is the difference, madam? What is the difference between internal investigation and corporate investigation? Di ba, lagi na asa ka assign? I'm sure familiar ka sa corporate investigation and so what is the difference? Pag sinabing corporate, minsan ang unang musulot sa kumahalan yun. Kung issue corporate. Kasi from the word corporate, diba? This is business related controversy that could harm the organization, stakeholders, and the public at large. Pamilyar mo sa issue ni Yanson Group? Pamilyar mo ng issue ng iyan? Yung tagiyan ng series bus. Di ba medyo magulo sila for the past years, nag-take over ang Yanson Ford, and then ang bagong balita ngayon, yung apat na anak ni Violeta, ni Olivia Samson, i-disinherit niya. Billionaire pa rin na sila. Bago pa balita na? Saan ba kayo? So, pwede siya mag-fall sa corporate because ang transport business man we consider nato as a business imbued with public interest. So, pwede siya mag-fall sa corporate controversy. So, dapat pwede mo conduct ng corporate investigation because transport business imbued with public interest. Pero pag internal investigation lang, ano yun? Normally, yung mga employees misconduct, violation of the company policy. So, pwede tamuhin mo
internal investigation. Di ba? Normally, muna ito kinabuhat. Sige, magkanda ko internal investigation. So most likely, pag yun na ang perception na so that is it involves employees misconduct or violation of the company policy. So, kakuha ng TKA, actually TKA Corporation. Kaya TKA Corporation, si Edward, nagpiyado niya siya sa TKA Corporation. And bago siya ni-resign to compete with sa ilang former company, nani siya ipang-download ng mga confidential files. During the time na nangyari na siya. After siya ni-resign, i-compete siya sa dati ng kumpanya. Is it violation ba? Na mag-compete ka sa mga halimbawa, ikaw, madam, mo-resign ka, magtukot mo ka ng mga procedures ko. Do you think it violation siya? Hindi naman siguro labi lang kung wala kay ipirmahan nga non-competing clause. It's not violation. But ang problema ani, na siya ipang-download ng mga trade secrets ng mga files. Kita sa security, di ba? Pagpaliyuman na sa security, di ba? As one component of our security is protection, documents, protection, right? Apila niya ang trade secrets na apila po niya ang tangible and intangible na lang ito, diba? Security practitioner. So para sa ito, ang component of security is to protect the tangible and intangible property of the company. So what are those intangible? Yung reputation of the company and the community and its community standing. So that is the property that needs protection also. Diba? And then, yung trade secrets, kailangan proteksyon na natin. Sabi nga ni Atty. Tumani about loyalties, about commitment to work. So, yun. Sabi nga na, employees are assets that need protection, but they can also be a source of threat. Like in the case of Edward. Nag-download siya of mga confidential files. Paano na sa company? Nag-hire siya of forensic experts to examine the personal laptop of Edward. Edward na lang ang tawag. So, nung masawag ng Pilipino, Edward na lang. So, naibala niya na nag-download siya. So, in-charge siya of violation of employers' rights. Sa US kasi yan. And then financial investigation, what does it mean? To examine financial records and transactions to uncover illegal activities like money laundering, embezzlement, or tax evasion. So investigators review financial documents, track money, and work with financial experts to identify legal risks. Now guys, along the way sa inyong investigation, magkanda pong investigation, you are instructed by Sir Corbera to conduct investigation in his store. Now, along the way sa inyong investigation ba, na-adyoy ka ng aspito sa investigation, kinahanglan mo somebody, halimbawa, IT expert, para i-decode or i-decipher ang mga technical na kaayo ng mga issue, don't hesitate to approach because that is part of your investigation. There's no expert in many fields. No? It may be expert ka in field, pero really ka expert sa ilang field, so also po. It not as the effective investigator, you ask assistance from other people, sa mga expert, para ang resulta sa mga investigation, hybrid, nindot ka ayaw, di ba? Ayaw, do not need lungs. So, kailangan yung mga aspecto, kailangan yung expertise. Example, karata mo, example, during my time as security manager sa Park Mall, naya ka ng wires, pagkakarulyo, kay isulod ko sa Park Mall, gawin pa ang wala o napay 3% nga ang gawin pa ang construction. Nga nasa yung wire, dako kayo siya nga yung nakarulyo ba? Siyempre, kahit pa mo ang engineer,
Pero ito ka sa mga engineer. Yan ako engineer. Kami wire ba? Pero, kung kayo din ka sakit pag kayo sa mata, wire ka ng bronze. Tsaka, sige lang, ito na naman tagilanan. So, ang tumoy, hita niya ang tumoy. O niya, siyempre, bright yung kayong engineer. Huwag namin pumutol na ito yung hitot, i-adjust lang. Yung putla. Ang iyahang ilanan, nakakagyapon. Huwag ito nakuha din na tayo na nakita na ko. Until such time, nakita na lang ako, roll yung kanang kahoy bitaw, anong saya ito. Ato kayo ng buhat-buhat ng table. Kita naman nga mga kuhan. Manuhod din naman ng table at ang iba-iba. So, sekarang nakita na ako, para sa gawas, wala yung unod. Pagpamutanan ako, ang kantina na ako is worth 400,000. Kasi pag-report ako sa management. Pero, katunga-tunga pa lang na siya, ako na nag-report na natungan. Sabi niya, sa pasiguan sa pamatikisa, yung trabaho. Well, need to find out, wala, ay, karon ang ibuhat na mo, kaya 400,000 doon na. Nag-request ko o soko. Pero kaya lalo na yun po nga, hindi ko ma-success ko i-agyon sa sakto. Kaya ang ibilin siya ko na po, gusto pa rin na. Pero pag saywar na lang ito na ako. Kunwari, kuhaan mo fingerprinted sila tan, mga technician, o niya, kaya para ako, kaya kunwari na yung mga na-recover ito, saywar na lang ba? Di-surprise na mo o patawag ang mga technician. Ang siyang nabot yun, balinya sila, kuhaan sila o pinag-pinag so na yung sa lamon, pero na yung business pay ato, nangihi sa ito, wala ka balik, sa si Alan, wala ka balik. Itig sa naman, wala ka sa kakay ka na siya, di uli ko kay emergency na matay ang mama. Wala. Kaya ito, alam mo ito, pagkauma, kaya ito alam mo si Juan, kumusta na mo si Alan. Kasi ang kanyang misis. Ingon mo si Alan, ang kanyang mama na namatay. So, wag man sa Negros ang iyang mama. Alam mo si Gisolpian, si Alan, ako na. Hebat ang ginamok na siya ko ay Juan. Kaya hindi naman siya, hindi man siya magpapigil ng hindi man siya. Pero suspect na ginamok ko siya, pero wag ang hindi ko evidence na siya. Ayaw man sa ito, diba naman kanyang mga dagta nun? Diyan naman pala muliho o buat tanaw. Walang tanaw, may wala sa, di ba? So, nahipan lang din ako, na-confirm din ako, kasi ako yung nalilabot. Na-ego siya sa Saiwa. So, terminated siya sa kumpanya. Ganun na. Dahil kung nag-investigate kami without asking assistance from sa SOCO, most likely, hindi naman mag-success because railroading naman, ayaw naman pagkatrabaho niya ang kawan. So, pagkanda po investigation, it is something you have to outweigh your opponent, diba? You have to outweigh your opponent. So, ganun yung nangyari. And then, familiar mo sa Kappa Incorporated? Diba? Ang Kappa is, ano ba yung mga sa Kappa? Diba? The promise of high earnings over a certain period of time. So, ang inahang technique, during initial stages of investment, the scammers pay the investors to appear that the business is legitimate and encourage more investors to donate. Donate pa ito yung lahat of byproducts. So, muna ang sa Kappa. Because nanay statement ang Security and Exchange Commission na lahat ng buhat is illegal. No? So, nagkanda na o kung ang tao lang ang mga investor, kasi naigo sa Kappa. Kasi naigo sa Kappa. Alis na. Kasi naigo sa Kappa. Ako naigo sa Kappa. Pamilya ka mo sa Kappa? Yung katong kay Juan? Pangundang, Pamo naigo atong Kappa? Unsa mo, organiko? Di, kasi may naigo sa scam. Kasi naigo sa scam doon yung madre. Yung organiko, sa pa to? May daghan pa, no? Amayo, wala na iligo sa inyo, ha? Ha? Wala yung kwarta. Kung nag-investigate lang yun punta ang mga investor ato, di ba kayo ba laging sila nga? Kato siya, scam yun. Number one, kung sa may mga kuwan, kung sa may mga red flag sa mga inana, of course,
high earnings over a short period of time. Ano yung mga timanan. Second, ang ilang mga padali is we are a SEC register. Naami SEC registration. Di ba? Pansin mo, yes, that is correct. No? Madali lang naman mag-apply. But the question there, are they authorized to sell and offer for sale of security bonds, mga securities? They are not allowed. No? Kaya na kung baligyan ka, dapat nanginhanglan ka o kining clearance or permit, another permit from the Bangko Sentral ng Philippines o BSP under the so kinahanglan ka magtaripan. So dapat nakay another permit from the Bangko Sentral ng Philippines. You are this company is authorized to sell and for sale securities, bonds, so on and so forth. Madali lang naman mag-register. But karon kung apply mo sa SEC, nanay nakabutang dito. Dati kasi wala eh. You are not authorized to sell or for sale securities. So, makita ninyo ng mukha niya, we are SEC registered pero marketing. Karon pero nagdawat sila o mga kwarta. They're not supposed to offer no securities. So, mag-investigate, di ba? Kung kitang tao mag-investigate lang, di mo dito mahilat pa, di mo dito ma-scam pa. Madam, ikaw, minyan ang ako lang. Nakaibiyak. Ikaw, brother. Minyan na ka? Di mo na nag-investigate na yung mga asawa. Or, yung asawa pa, nag-investigate na natin mo. O, pagka ko nahilala ni. No? Basta mag-investigate lang. Sa itong pamati, kung itong asawa, yung kuya, mag-investigate, mabingiman, kamo, or mauyat, kamo, sa inyo ang pamati. Hindi daw. Sabi niya, hindi daw. Diba? Basta mag-investigar lang, no? Basta mag-investigar ang chances na mailag gamay kayo. Diba? Same also sa missing persons investigation. Yan. To locate individuals who are missing, often involving law enforcement or private investigators. So, what is the technique kung mag-investigate ka o missing persons? Diba? You have to conduct interviews with the family, colleague, and friends. No? That is the, and then, gather valuable data. You have to review surveillance footage kung and then pictures para makakuha mo o leads. Now, sinong may magbasa? Mayroong magandang story, yung The Girl with Dragon Tattoo. Nakakuha naman ang The Girl with Dragon Tattoo. Nakabasa naman ang author na si Stieg Larsson. Ang gaganda ng istorya. Kung paano siya nag-investigate para hanapin si Harriet Wagner. Si Harriet Wagner is isang apo sa napaka-mayaman na tao sa Norway na nawala nung nagpakasyon sila sa island. Nawala siya. And then, ang patriarch, nag-hire ng mga best of the best investigator pero hindi siya nahanap. No? And then sa time na na-hire niya si Michael Blockface. Si Michael Blockface ay isang journalist investigator. Para siyang si Mike Enriquez. Para siyang si Ben Tolpo. Na-hire siya. Dahil niya si Michael Blockface para hanapin si Harriet Wagner. And then, nakita niya si Harriet Wagner doon sa Australia na. No? Silbi niya from Norway, sa Australia siya nahanap after 25 years. Ganun katagal. No? So, napakaganda istorya. The Girl with Dragon Tattoo. If you have time to read the novel, The Girl with Dragon Tattoo, napakaganda ang story. And then, nabalitaan yung kaso ni Philip Parinas, na picture siya sa Jessica mo kapuso mo, Jessica Suhuban, KMJS, tama ba? KMJS, o kapuso mo, Jessica Suhu, na nakakuha naman ito 6 years ago, si Philip Parinas, nawala siya year 1990. And then, siguro after mga 20 years din, nahanap siya ng pamilya. So, upon the request of one of the members of the Parinas na nasa labas na talagang hanapin nila yung nakabatang
second to the last nagsuot na nawala. Kaya medyo nag-alala na rin sila, kumusta na si Philip ang lahat. So palitan niya. So ang nakuha nila ang investigate, si Jessica. So magaling din pala na investigator si Jessica, no? What is the technique? Ano bang technique na ginamit ni Jessica para mag-investigate? Ginamit niya yung tri-media, ginamit niya yung yung connection niya sa television, and then sa radio, kasi may programa man siya sa radio, and then sa writing. So para hanapin si Philip Pareñas. Until such time ay nakarinig na tao na sabi niya, meron ako nahanap na bata noon, ang pangalan Philip, pero hindi ko lang alam kung anong ipinido. So he tried to get in touch with Jessica Soho. Hindi, nag-investigate siya. Nag-investigate. Doon sabi niya, saan mo nakita yung bata? Doon ko nakita yung bata sa may merkado. Doon dito wala yung bata. And then sana yung bata, as far as I remember, kasi medyo kapos ako sa buhay noon, binigay ko sa teacher na walang anak. So, inaanap nila yung teacher na walang anak. Ano ang pangalan ng teacher? Tandaan niya ang pangalan, pero wala na doon sa lugar sa dating tinitirahan ng teacher. So, hinanap nila sa ISO. So hanggang makahanap sila ng similar name ni teacher. Pinuntahan nila. Then, na-confirm nila, ako nga yan si teacher, blah, blah, blah. Oo nga, meron akong na-alam noon, Philip ang pangalan. Tinanong ko ang Philip, Pareñas daw, hindi siya Pareñas. Kasi yung bata kasi, hindi pa alam ang sige. Pareñas daw yung. And then, as far as I remember, sana yung si Philip ngayon, hindi ko na matandaan. Kasi naglaya siya, hindi ko na. That was 8 years ago, sabi niya. So, tagal na. So, mabuti na lang, yung si teacher, meron din pa lang na-alam na babae. At doon nagkaroon din ng contact si Philip at saka yung babae na naalam ng teacher mga 4 years ago. Sabi niya, natandaan ko si Philip pumunta ng Davao. Kasi parang kuya-kuya niya yun eh. Pareho sila at naalam. Pumunta ng Davao, nagka-communicate pa sila. Wala pa kasi messenger, wala pa mga cellphone. Hindi hirap yung buhay si Philip. So ngayon, hinahanap nila sa Davao, sa Philip. Saan siya nagtrabaho? Natandaan ko, nagtrabaho siya sa ganitong kumpanya. Pinatahan niya sa kumpanya. So, what the Jessica Soho did, nag-backtracking siya. That is the investigation technique na ginawa ni Jessica. Kung nakakuha siya ng lead, nag-backtracking siya. So, nung nag-backtracking siya, doon niya alaman, dito nga si Philip. Pero si Philip wala na. Natandaan ko, hindi na siya nagtatrabaho. Buti na lang doon sa kumpanya, mayroon nagkakilala sa Philip na, natandaan ko si Philip, pero doon siya tumira. Iwan ko lang kung ano pa. Pinuntahan ng lugar na yun, dito ka si Philip dati, pero ang alam, wala na siya dito eh, na nasa ano na. So, grabe yung backtracking na ginawa nila until sa nahanap nila si Philip. And then, nung nahanap nila si Philip, to confirm, nag-apply kagad sila ng science. Nag-DNA test sila. Nung nag-DNA testing, so doon nalaman, 99%, kapatid niya nila yung nawala si Philip Pareñas. So eventually, that was 6 years ago, nahanap na nila si Philip. Diba? Napakaganda ang pinto. Yung kaso din ni Hail, ang ginawa ni Jessica, nag-backtracking dito. Unfortunately, until now, hindi pa nila nakita si Hail. Diba? So, hindi ba kayo mahilig manood ng, hindi ba kayo mahilig manood ng Jessica Soho? Diba? Ang ganda ng istorya. So, yun yung investigation techniques na ginawa ni Jessica Soho, diba? Para to uncover the truth, to solve the problem, diba? So, may kanya-kanyang investigation techniques. Process of investigation. Ano ba ang process of investigation? Process of investigation is synonymous with steps or phases of investigation. Pag sinabing process of investigation is it is a systematic approach or flow. Meron siyang procedural siya. To gather and analyze information, to uncover facts, solve problems, or resolve the issue. Yun yung process of investigation. Systematic siya. Systematic in gathering and analyzing information to uncover the
facts. Sabi nga nila, this is not without purpose. Pag sinabing process of investigation, that is a structured method. Ano bang ibig sabihin ng structured method? Structured method is systematic and organized approach. Diba? Structured. So meaning to say, we formulate questions to aid us in our investigation. No? Structured siya. But although structured siya, depende sa nature of your investigation. Wala talaga siya hard and fast rule. So kung paano mo gawin. Because in every case requires different approaches. It may be in doing financial investigation, it may not be effective in doing criminal investigation, in corporate investigation, so on and so forth. Diba? In every case is unique. You have different approaches depending. No? Muna kinahanglan, we as an investigator, naagin tayo ato ang specialized training, perception, gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Just a short glimpse lang. Pag meron ka talagang mata as an investigator, you can easily identify the difference. So, gano'n yun. Considering na structured method siya or parang na-asya systematic siya. So what is the purpose? I-discuss natin yung purpose. Kung bakit ang investigation is a structured process. Number one is consistency. Dapat mayroong fairness and repeatability. What will happen sa inyong investigation kung hindi ka consistent? So, it cannot be used as a picture reference. No? So, dapat in doing investigation, dapat consistent siya. Second, thoroughness. Dapat thorough. You have to make it sure na all the relevant facts are covered. You must ensure that dili mo ma-overlook ang mga crucial points, mga important points sa investigation. Now, pag ang imong investigation dili sa structure, magbase lang sa imong gusto, magbase lang sa imong idea, magbase lang sa imong nahunahunaan, most likely, no, the chances of the likelihood of missing crucial points are dako tayo, no? Kaya nga, ang investigation is structured method, systematic siya, to ensure na ma-cover na to ang kanang mga relevant facts. Second, accountability. Transparency of conducting investigation to allow others to review your investigative process. Wala siya. Because if your investigation kung holding the investigators accountable, no? Because of daily transparent ang inyong investigation, then na-ay issue sa credibility, na-ay issue sa competence sa investigator. So again, as an investigation, as an structured method, dapat dapat transparent siya. Next is efficiency. Dapat efficient. The time and resources of the company will be used optimally. No? At least you are not wasting the company's time. No? Dapat efficient. Kaya what will happen kung really structured ang mga investigation, pabalik-balik ka. Pabalik-balik. So you are wasting the company's time and resources. So to reduce the redundancy of conducting investigation, dapat structured siya. Diba? Bukan nyo? That is the purpose. Next, reduce biases. Gaya ng sinabi ko sa inyo kayo na, kita, as an investigator, na tayo mga personal biases. Tao ragot ta, hindi na mawala. Diba? Labi na ang atong kuya mo di investigaran. Nawa pa na naman ang investigation. Pero wala na tayo conclusion. Totoo ka na, madam? Kung imong kuya, kung
ikaw mismo nag-investigar sa mga uyab, no? Wala pa naman ang investigation na nakay-conclusion because of our personal biases, and that is normal. Now, what is the purpose? Ngano ang investigation is systematic? Ngano ang investigation is structured method? For the purpose of to reduce personal biases kapag objective ka. No? So to reduce, may ito sinagyapon ang biases, pero at least ma-reduce na to, di ba? Kay structured man. So that is the purpose. The second is legal and ethical consideration. Remember, there is a corporate ang atong investigation, no? Usahay gamito ni siya as support in filing a case against the erring personnel. Now, if our investigation did not adhere to the legal and ethical standards, so what will happen? Then that is prone to questioning, to attack, no? Kung paano tayo nagtatak ng investigation. And then, the credibility of our investigation, mawala siya and daghan kayo siya on floor. So, dapat structured siya para to ensure that the investigation is in adherence to the legal and ethical standards. So that is the basis. That is the purpose. Building confidence. You are confident. You are confident that the process of your investigation, or you are confident that your investigation is on the right track. Why? Because you have the procedures na mga gisunod. Dili lang kayo tumutumo, dili lang kayo, wala kay guidelines, wala kay ginasunod, no? So, whatever the result of your investigation, you are confident na tama ka, na you are on the right track, no? So that is the purpose why the investigation is structured. And lastly, training and onboarding. So, anong ibig sabihin nun? At least, magiging future reference siya, magiging basis siya. If there are similar issues that may arise in the future, at least you have a basis that you can refer to. So magiging reference siya. Kung ano, nasabtan ninyo what is the purpose why the investigation is systematic or structured method. Pag sa ta, kini 2 minutes break sa ta. Wala na? Wala na yung mga pangutan na ito. Na, kani siya, wala siya, sample na rin siya sa kuwan. Sample na rin siya sa incident report. So most likely, inani mo magbuhat o kuwan, inani mo magbuhat o incident report. Ang pinaka-importante sa, as I discussed earlier, kung unsa ang effective writing, dapat concise, clear, clarity, yeah? And then dapat consistent, logical siya para ang substance sa ato ang incident report na tanang most likely kung gamiton gani siya sa as a support sa pag-file o kaso sa personnel, then at least ang substance na siya. So wala siya yung mga legal infirmities na that could be a basis of kanang dismiss ang kaso because kulang ang substance. So I do not know kung sa format sa inyo magkuhan o incident, but most likely this is the sample na nakagitanan ang substance. So, paano na ito may wala niya na tanang substance na, di ba mo balik na ta sa basic, kung sa may basic itong what, when, ito na siya sir? 5 W's and 1 X. Diharagin ka, marami na pinaka-basis na to para ang substance sa kuha. So, kanina ang incident report, yung usap ko. So,
So normally address na to. Depende no. O sa asa ninyo gina-address ang inyong kuwan. Kini nga subject is the mystery of the missing laptop. Muna yung kuwan. But of course, kung buhatan kuwan, di na ito bito na mystery. Kaya mas nakasapaan na sa management or the alleged, di ba? Nasa yun, the alleged missing of laptop. Magkuhan na ka, di ba? Okay. Ako na yung kuhan? Ako na ni idol, ni idolize ni Ivana Alawi. Di ba? Concerning the missing laptop, she alleged that on Monday morning, October 9, 2023, upon reporting for work, she was preparing to continue encoding her report when she realized that the laptop assigned to her was not in its usual place in her drawer. She inquired with her office mate, si Julia Barito, to see if it had been borrowed. Ms. Ivana also asked other office mates if any of them had taken or used her laptop, but all denied doing so. Consequently, she immediately reported the incident to the guard on duty. Unfortunately, the CCTV camera inside the HR office has had a video loss since August 19, 2023. An initial investigation was conducted regarding the alleged missing laptop. According to Ms. Alawi, she had used the laptop up until she leaves the office, as she had been encoding her report for the presentation on Tuesday, October 10, 2022. Ms. Ivana claimed that before leaving the office on Friday, October 6, 2023, she placed the laptop in her drawer and locked it. She exited the office at approximately 5:05 p.m. on that Friday. According to her, before she departed, her office mates, Julia and Bia, were still in the office. CCTV footage from the exit gate showed that Ms. Alawi checked out around 5:06 p.m. She was seen leaving the main office building carrying a blue bag. Meanwhile, Julia and Pia were seen exiting the building at around 5:10 p.m. Julia was carrying an orange bag while Pia had a shoulder bag. Additionally, no signs of forced entry were observed in the office. For info and further advice, yours, Mr. Bonesa. Most likely, inana ang kuwan. Inana ito ang buhat ko report, tama? Halos ka ng substance na ana. Pagbuhat ko ang investigation report, kung ako may buhat ko investigation report, ako ang incident report, almost ako siya kopya. With a little revision lang. Nahimo na ko siya background. Kaya ako magbuhat ng investigation report, background, discussion findings, sunod conclusion, recommendation. Tinamad nga style, pero tanang substance na dito kayo. Magbuhat ko, karang discussion ako naman ang ikulit ang ako ang katunguhan. Whatever evidences na gather na ako, CCTV, statement sa mga witnesses, ako na nang ibangka-bangka dito, ako nang i-analyze. Dito na nasa akong discussion. Based on the CCTV, nakita na ako so on so forth, and as per accounts by the witness, Mr. Gerald Anderson, naali siya so on so forth. Pag humana na, ako, dito ko na ako, kay part naman sa mga decision, dito na po gumagawa ko ng decision. Based on my carefully reviewed, my so on so forth, muna ang ako ang observation. Pag humana na, dito, buhat na ko o conclusion dahil sa analysis. Kanya, ulit siya ako ang recommendation. Termination. And, additional character. Additional character. So, iginaan na ito ang kuhan. So, pero, tagaan ka mo o kining exercise materials. And then, pagbuhat mo incident report,
And then, incident report o investigation report. Tagaan ito mga kuwan. Asa ba may wapan ni pala? Dili ra kayo ni siya resort. Ako naman ni siya gihan ay gamay. Pero kinahanglan ikuan man ninyo. Ako na ni siya gihan ay. Muna ang exercise title na to. The Mystery of the Missing Smartwatch. Also na ron. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Di ba na counting man ta? Sige mga grupo mo. Iwasan na itong mukhang buwan. Katagaan na mo exercise na kaya. Five ka kay 4 na itong last. Pila ka kuan yung sa una ha? Ilan ka? Grupo sa mo. Grupo na sa mo. Pero naaway laptop, okay kayo. Pwede na sa dili gamito ni nga laptop. Hindi, niya lang. Niya lang i-distribute. Grupo sa mo. Pag grupo mo o niya pag-select mo o pinaka-isog ninyo, nga moon mo dumol diri sa kuha para magawat ng infante. Number 1, kinsa makikon sa number 1? Iyo sa Saan pa tayo po? Saan pa yung number 2? Yung number 1 dito. Para number 4, kinsa to number 4? Kaya pamati sa mo, attention. Para kuhan ta, sa witness system mo, ayaw na mo pagkuha o statement sa inyong witnesses, no? Ayaw na ninyo isulat ang statement dugay na kayo. Pwede na mo mag-imagine, no? Pero as long as lang mo reflect lang kaya sa inyong investigation report na naamoy witness na nakuha mo account sa witness regardless kung ano siya statement. Pero as long as mo na statement sa witness, di ba na, di ba? Hindi naman nato na ikuha. Assume na nato kay lisod ba sa kayo kaya na ato i-separate ang statement sa witness. Medyo it takes time na, di ba? So i-consider na lang nato imaginary na lang na nakuha na yung statement na kung sa inyong ibutang diha statement sa witness. Witness, accused or complainant, depende sa inyong akuan. And then kaning case scenario, so nagtagaan na tamong background o niya most likely na kitaro-taro na ako gamay ang case scenario para di na kayo lisod sa inyo pag-trap sa incident report, no? Most likely gamay na lang din kayo ang inyong idong diha, no? Kung makita ninyo o kung sa inyong idong diha din, very good. Very good. Diba? So, maunay kuha. And then, sa inyong bahala na mo, o kung sa inyong recommendation, sa inyong conclusion,
discussion ninyo sa inyong incident. Pagsabot mo, kung kinsa mo ko. Dito siya na, kanang senaryo ito, minupat, sabi yung kanang initial report. Incident report. Kuman, kanang investigation report. O niya, Report na nalibato. yes, o niya, depende ninyo kung saan format ang inyong one. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, pwede sa inyong nagamit ng format na background, discussion, findings, conclusion, and recommendation. Sure. O niya, huwag na mo inyong kuhan, format, sa kung facts of the case, medyo wala kayo kung gamit at ako kaya medyo taasan kayo kwarto niya, medyo taman ko magbuhat o kuhan, investigation ng report ko na, ang style ako, ito ko sa background, discussion, findings, conclusion, and recommendation. So, in short, naata ng substance. Okay? O sige, so good ka. O niya, kinsa to, mo man tingnan lang ko. We have 1 hour lang ha. Dali na kayo na, 1 hour. Most likely, ako na ng gitaro ng ko. For educational purposes, there is no kining offense intended, no? Kaya di ba tamakan kung kuhan, kung dili ta mo hatag og kritik, di ba? So, kung atong masahon ang iyahang kuhan, ang iyahang incident report, murag hatag na siya og gamay conclusion. So, di ba kung magbuhat ta og incident report normally, unsa may kanani kanang verbally inform siya sa nawala nga smartwatch. So ikaw as third party ka, ikaw may nagsulat. So third person ka, di ba? O niya, am I right na kung magbuhat mo og incident report, hindi siya magbuhat og conclusion. Di ba? Kay wala ba siya o incident or spot report, wala ba siya kitagaan mo o info ang imuhang higher ups ba? Na naay namin hitabo. Labi na gireport siya ni Ivana regarding sa kuan sa na missing smartwatch niya. After as chief security officer, mubuhat kayo ka og report. Why? Kay responsibilidad wala nimo kay ikaw may nasa security. So immediately i-inform mo imong higher ups na naay ani nga incident nga gi-report ni Ivana Arabi. So dili ka dapat mo hatag o conclusion. Dito na ka kung mo conduct mo investigation, dito na ang conclusion, di ba? So highlights the importance of maintaining robust security measures and reporting procedures. While the laptop was not recovered, the investigation ensured that all available leads were thoroughly explored. So, halimbawa, kung yung mga laptops ko, hindi siya ma-discover, for as long as na naatay mga recommendations or mga i-enforce na mga procedures to prevent the incident from happening again. Doon tayo, i-critic O na-refresh. So kung naamoy ko huwag mo magkatubili. Kung naamoy katawag mo kaya, si Atty. Police sa dealing ng siya, open siya 24 hours per month o 18 hours. So, pwede mo magtanong siya o kung sa corporate kung saan pagbuhat. So, as security officer, kailangan din kung kapalo kita na kung saan buwak o hanay ang IR. So, tinaganina, it is expected na pag security officer kay balog ibang investiga. Unya, sa kadugay na rin mong panahon pag-servisyo, ay kung ingna nga dili ka mag-info. So, example lang si
Si Vic Cordera, grabe ang paggawa niya sa ikuan. Paborito siya sa atong HR. Ang mga dili kayo klarong IR na investigate sa atong kumpanya, ang word of mouth, ipa-investigat kay Mr. Cordera. Dahil ganyan ka, salig ang atong top management. So, mo po na akong gustong ihawag sa inyo, wala man tayo limit sa atong pag-research, pag-improve sa itong pag